Magandang araw po sa atin lahat, mga minamahal na kapatid namin. Andito po ang Pure Heart Worldwide Ministries Incorporated. Dito po sa Kabuyaw, Bulinaw, Pangasinan, na kung saan andito po kami upang ipakilala ang isang kabataan dito po sa Kabuyaw sa panahon na siya po ay merong problema sa kanyang kalusugan at ito ay napakahirap na kalagayan at ito ay bigla-bigla pa. Andito si Erbil Tabubol at ang kanya pong lola, Sister Remy. Si Erbil, siya po yung may nakaraan na pangyayari na ang alam niya ay halos mamamatay na. Pero sa pananalig niya sa Diyos, yung 100% na pananalig niya sa Diyos, doon siya po kumapit. Kaya nais natin na mapakinggan din yung kaunting testimony niya sa panahon po yan. Si Erbil, siya po yung magkikwento po. Ayan, Erbil, ano ba yung talagang naramdaman mo sa panahon yung sa kagipitan na nangyari sa iyo? Magandang araw po. Noong kalaunan po, una ko pong naramdaman, akala ko po ay ako po ay nag-i-LPM lang po. Ngunit nung napansin ko po, nung naobserbahan ko po ay dugo na po yung lumalabas. Tapos hindi ka naman nag-nervyos na sa panahon na yon, anak? Siyempre po nung una, nervous po ako, pero sa tulong ni Lord, andun yung protection niya at hiniling ko yung kagalingan at yung 100% na pananampalataya ko sa Kanya. Sa panahon yon, ano ang iniisip mo sa buhay mo? Sa ganun na kalagayan na napakahirap na ang dugo pala na inyo pong kinuha ay talagang dugo na fresh talaga at ang dami. Ano yung pakiramdam niyo sa panahon na yon? Itong katawan natin. O kaya ano bang yung iniisip mo talaga? Akala ko po mamamatay na ako kasi napakarami po yung dugo na lumabas sa akin. Pero andun po yung tulong ni Lord sa akin na kahit hinang-hina po yung katawan ko, andun na mas lalo niya pong pinalakas yung pananampalataya ko at nanalig lang po ako sa Kanya. Yan. Siya po kasi isang kabataan dito sa isang church ng Kabuyaw na kung saan ay nadaanan po ng revival, deliverance and healing po. Kaya pagkatapos lang ng revival ay nangyari sa kanya, pinapakita ng Diyos na dito po ay nakita nila kung gaano kamahal ng Panginoon ang Kabuyaw Church at nakita nila yung himala na nangyari at isang kabataan nito. Ano naman ang masabi nyo, Sister Remy, sa panahon na yan kasi kayo ang kasama niya? Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang masasabi ko nung dinala na namin sa ospital ang aking apo, talagang hinang-hina siya, pero nung pumasok ako sa AR, sinabi nila sa akin na kailangan daw po dalhin sa ospital. Hindi pwedeng hindi dadalhin dahil delikado daw po yun. Pero ang sabi ko naman, talagang ibinigay ko sa Panginoon ang aming pananampalataya. Sabi ko, mag-100% tayo. Maniwala tayo kako na ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. So, yun po, hindi na po namin dinala sa ospital. Yun din na
Ay, ilang oras lang po kami Saan hospital po sa Region 1? sa Sampaloc po, doon sa medical. Ay, sa medical. Dito center. po sa Bulinaw. Opo. So, Okay. yun, kailangan daw talagang ngayon din dalhin doon. Pero ako'y nagtiwala sa Panginoon na talagang ang kapangyarihan ng Panginoon, talagang doon ako nagtiwala, Pastor. So sa panahon na yon, anong pakiramdam ng isang lula kahit sa bingit ng kamatayan ay naroon pa rin yung pananalig ninyo at doon ay nasukat talaga kung kano yung naranasan talaga ang pagyakap ng Diyos pagkatapos ang revival dito sa inyong simbahan. Gaano po ay yung kagalakan at pagtitiwala nyo sa Panginoon na ngayon ay si Erbel ay nandun talaga yung pagkapit nyo na isa sa bisig ng pananalig ng isang pamilya. Kasi yung naranasan ko doon, Pastor, at naramdaman ko noon, talagang nandun na medyo talagang ano naman ako, pero yun nga, hinawakan ko po yung mga salita ng Diyos. Doon po sa Jeremiah 30 verse 17 po. Yun yung hinawakan po na pangako ng Diyos. Nang sabi po niya doon, ibabalik ko ang inyong lakas at pagagalingin ko ang inyong mga sugat. So, yun lang po ang aking pinanghawakan. Kaya hindi po ako ninervyos, Pastor, kasi nandun ang pagtitiwala ko 100% sa ating Panginoon ng aking apo ay hindi po madadala po sa Region 1. So dito po ay pinapakita ng Diyos na ang unang-una ay ang kanyang mga salita na inyo pong batayan na sa inyong pananalig doon po nangyari ang kahilingan ninyo sa Panginoon. Kaya dito po ay ang Panginoon kahit po sa napakahigpit na kalagayan natin, kailangan natin na magtiwala sa Kanya dahil wala namang ibang higit pa na manggagamot kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya dito po ay sa iyo, Erbel, patuloy na maglingkod ka, magtiwala sa Panginoon bilang kabataan dito sa inyo. At alam ko naman sa inyong kagalingan, sa paggaling ay tuloy-tuloy na talaga yan. So napakabuti po ng Panginoon dahil kumapit kayo sa kanyang mga promesa. At sa panahon na yun talaga ay talagang takot na takot ka noon. Yan. Kaya ito ay sabihin mo rin sa inyong mga kasamahan, maging sa mga klase mo, kaibigan, i-testify mo na ang Diyos ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya nagpapagaling noon hanggang ngayon. Kaya salamat sa buhay mo, Erbel. Salamat din po, Sister Rainy. Lagi po kayong nananalangin, kumakapit sa Kanya sa inyong pananalig. Nawa ito ay panghawakan pa rin ninyo ang mga promesa niya. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Binabati po kayo ng magandang araw. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tunay po na pinagaling niya ako. Kasi po after 5 days po na natapos yung menstruation ko, nangyari po yun sa akin. Akala ko po tubig ang lumalabas sa akin. Pero nung binidyo ko po, dugo na po pala yung lumalabas sa akin. Nakita ko na napakadaming dugo. Akala ko po mamamatay na ako nung time po na hinang-hina ako. Pero hiniling ko po sa Diyos na yung 100% na pananampalataya ko, andun na binigay niya sa akin yung complete healing.
Kaya to God all, be all the glory po.